Okay. So sabi po diyan sa verse 12, chapter 1, sabi diyan ng mga panahon ding iyon, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng iglesia. Ipinapatay niya sa pamamagitan ng tabak si Santiago na kapatid ni Juan, at nang makita niyang ito'y kinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang pampaalsa. Sa verse 4, pagkadakip kay Pedro, siya'y kinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng tiga-4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng Paskwa. Kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro, subalit ang iglesia ay taimtim na nananalangin sa Diyos para sa kanya. So, kung titignan natin, ito po is pangyayari na kung saan isa-isa na po silang tinutugis. Pinapatay na nga po itong si Santiago, si James, na kapatid po ni John the Beloved, no? Magkapatid, pinapatay nito ni Herodes. Nung panahon po ng Panginoong Kristo, si Herodes din po. Pero yung Herodes po is title lang po yan. Marami po yan. May Herod Antipas, may Herod na kumbaga parang titulo po yan sa Roman Empire. Makaalala natin, nung panahon po na inusig po ang Panginoong Kristo, is mga Hudyo po yun, mga traditional na ano ng Hudyo, ng Roman Empire. Sila po yung naghahari noon from Middle East, from Europe to Israel. Sila po yung napakalawak na emperor. Yung kanilang gobyerno ang naghahari sa buong mundo. Sila yung malakas. Pero kung titingnan natin ngayon, ang Roma ay isang napakaliit na lang na tuldok na lang sila ngayon, kumbaga sa mundo. Pero sabi nga diyan, ito si Peter is pinakulong na din. Kasi gumagawa na po siya ng gumagawa na siya ng mga miracles nito. Yung kapangyarihan na ibinagkaloob ng Panginoong Kristo sa pamamagitan ng ng banal na espiritu, sumakanila. And dito nagagalit yung mga Romano na mga sundalo kasi nagigilty sila, pinapatay nila yung anak ng Diyos. Na hindi nila matanggap na yung pinapatay nila, na sinasabi nila na hindi, na pinagdududahan nila, is totoo pala. Kaya ginawa nila, pinagpapapatay nila itong mga mga disciples ng Panginoong Kristo. Pero nung nahuli na po si Pedro, kinulong siya. Alam naman po natin ang kulungan noon, talagang matindi, sa dungeon, sa ilalim ng lupa. And sabi dito, pagkadakip kay Pedro, siya'y kinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat na tiga-4 na kawal. Grabe, no? Talagang bantay sarado, sabi nga. Siguro nakabartolina, may 4 na pangkat na tiga-4 na kawal. So 4 times 4, 16. Gano'n po karami ang nagbabantay sa kanya sa kulungan. Nakakulong na nga, 4 na pangkat pa yung nagbabantay. Kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro, subalit ang iglesia ay taimtim na nanalangin sa Diyos para sa kanya. Tingnan po natin, yung iglesia, yung kapatiran, yung mga kaanak or yung kanyang mga kasama sa pananampalataya, patuloy na nananalangin kay Apostol Peter habang siya ay nakakulong. Kasi alam nila, nangyari, nakita nila kay Panginoong Kristo kung paano inusig. Gusto nilang tumulong physically, hindi nila magawa. Why? Kasi napakalakas po ng gobyerno ng Romano. Gusto nilang gumawa ng bagay na kung saan na ituro yung bagay na dapat nilang gagawin. And the rest, nangyari po yan. Naging usap-usapan po sa kanila na ito yung nangyari, ito yung bagay na dapat nilang gagawin, dapat nilang uunawain, dahil ito na naman, kumbaga sa isip nila, ito na naman.
nangyari na 'to sa Panginoong Jesucristo ba ngayon mangyayari na naman sa mga disciples. And sumunod na nangyari sa verse 6, ito po 'yung nangyari. Dahil ano nga po 'yun na, yung meron pong, kapistahan na silang ginagawa, yung Paskwa ng, na sine-celebrate nila and sa according po sa ano nila, sa mga tradisyon nila, bawal po mag-ano ng bilanggo kapag mayroong kapistahan. Bawal po isabay ang, paglilitis ng isang bilanggo kapag oras ng Paskwa. Kaya minabuti nila na gawin ito after ng Passover nila, nung Paskwa. Ang plano nila after nun, idudulog itong si Pedro sa mga sambahayan para i-justify siya kung ikukulong o papatayin gayang ginawa kay Panginoong Jesucristo. So sa verse 6 sabi niyan, "Nang gabi, bago iharap ni Herodes si Pedro sa bayan, natutulog ito sa pagitan ng dalawang kawal. Nakagapos siya sa dalawang tanikala at may mga bantay pa sa harap ng pinto ng bilangguan." Sa verse 7, "Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa silid piitan." So maalala natin, nananalangin yung iglesia. Ano ko kaya kung titingnan natin, ano kaya yung pinananalangin ng mga, ah, kapatiran para kay Apostol Peter? Siyempre yung palayain kasi alam nila papatayin din si ano, si Peter kasi napatay na po si James at saka po si John, pinatay na po sa tabak. So kasunod na po itong si Peter. So nananalangin sila. Habang sila'y nananalangin, si Pedro ay natutulog. Kasi kampante pa po siya 'no, kahit alam niyang papatayin na siya kinabukasan or isasakdal na siya kinabukasan, yung kanyang pananampalataya ay hindi humina. Imagine ikaw po ba, tayo po 'no, kung tayo malagay sa ganiyang sitwasyon, siguro baka hindi na tayo makakatulog niyan. Baka sabihin natin magpupuyat na lang ako hanggang makita ko kung ano yung mangyayari sa akin. Pero si Peter natutulog, sarap ng tulog niya siguro humihilik pa 'to. So, walang ano-ano daw, lumitaw ang isang anghel ng Panginoon. Ito yun na yung kasagutan ng panalangin ng iglesia. May lumitaw na anghel. Sabi nung anghel kay Pedro, nagliwanag. Siyempre, ano yan, galing po yan sa langit eh. At ang bawat mga ah, earthly bound na mga anghel at mga nagano diyan is talagang nagliliwanag. Yan po yung description ng langit, maliwanag. Kasi nga light. Nagliwanag sa silid-piitan. Tinapik nito si Pedro sa tagiliran at ginising. Sabi ng anghel, "Dali, bumangon ka." Nakalag ang mga tanikala sa mga kamay ni Pedro. So tingnan natin yung point number 1. Dumating yung anghel and ginising po si Pedro. Sabi sa kanya, "Gumising ka." Eh nakatali po yung kamay niya. Ibig sabihin nakaposas siya or ano man yung paa niya o yung kamay niya nakaposas. Ang description po na sinasabi rito, nakalag ang mga tanikala sa kamay ni Pedro. So, nakalaya yung kamay niya. So, imposible po ito kasi kung ikaw ba naman nakatali yung kamay mo, makakalag mo ba yun? So, yung impossible, ginawa ng Diyos. Ito yung unang imposible na ginawa ng Diyos, yung miracle na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Kusang nakalag ang tanikala. Sa number 8, magbihis ka't magsuot ng sandalyas. So, yung imposible, ginawa ni Lord. Yung hindi imposible at kayang gawin ni Pedro, ginawa niya. Kasi sa verse 7, nakalag kusa ang tanikala. Sa verse 8, magbihis ka't magsuot ng sandalyas. Sabi ng anghel. At ganoon nga ang ginawa, yung baga, sinunod ni Pedro. Sinabi pa sa kanya ng anghel, magbalabal ka at sumunod sa akin. So, dito makikita natin, no, may part si Lord, may part na ginawa si Pedro sa pamamagitan po ng anghel na sugo ng Panginoon Diyos. Ito yung point na nakita natin. Sa verse 9,
Lumabas at sumunod si Pedro sa anghel, ngunit hindi niya alam kung totoo nga ang nangyayaring iyon. Akala niya ay pangitain lamang iyon. Sabihin talagang siguro sa biglang paggising niya 'no, parang naalimpungatan siya. Pero sumusunod siya, na parang hindi niya alam totoo ba 'tong nangyayari na 'to kasi nga nakakulong siya. Kumbaga talagang bantay sarado, nakakulong, nakaposas, and napakatibay ng kulungan. And suddenly may lumabas na anghel, natanggal yung nakalag yung kamay niya, and pinagsuot siya ng sandalyas at balabal. So sa verse 9, sa verse 10, nakalampas sila sa una at pangalawang bantay at nakarating sa pintuang bakal na labasan papunta sa lungsod. Kumbaga, may bantay number 1, may bantay number 2. Ito po ay talagang hindi sila nakita, siguro tulog na tulog. Pinatulog talaga ito ng makapangyarihang Diyos. Tulog na tulog sila. So nakarampas sila sa bantay number 1 hanggang bantay number 2, silang dalawa nung anghel. So, yung pangalawang ano po rito, miracle, yung imposible na nangyari, sabi diyan, sa pintuang bakal na labasan papunta sa lungsod. May bakal na pinto, steel gate. Sabi diyan, ito'y kusang bumukas at sila'y lumabas. Imagine, siyempre kung kulungan yan, talagang saradong-sarado yan. Pero kusang bumukas. So ito po yung pangalawang miracle na nangyari po na ginawa ng Diyos dahil nananalangin, patuloy na nananalangin, walang tigil yung mga kapatiran. Ito'y kusang bumukas at sila'y lumabas. Pagkaraan nila sa isang kalye, bigla siyang iniwan ng anghel. Sabihin, pagkalabas ni Pedro dun sa pintuang bakal at nakarating na sila dun sa isang kalsada, nawala na po yung anghel. Sa verse 11, noon natauhan si Pedro, kaya't sinabi niya, ngayon ko natiyak na totoo pala ang lahat. Isinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyari sa akin. So naisip niya, sinugo ng Diyos ang kanyang anghel upang iligtas ako sa kamay ni Herodes dahil kinabukasan na nga, isasakdal na siya. Pero malamang sa hindi, ang sakdal na ito ay pagpatay na rin sa kanya. Kasi inunahan na po nauna na po yung ibang mga disciples. Sa verse 12, nang maunawaan niya ang nangyari, nagpunta siya sa bahay ni Maria na ina ng Juan na tinatawag ding Marcos. Marami nagkakatipon doon at nananalangin. So, another point na makikita natin, patuloy na nananalangin habang nangyayari po yung miracles, no? Habang nangyayari yung pagpapalaya sa kanya. Patuloy na nananalangin. Hindi nila alam sa isa't isa, magkalayo sila. Si Pedro at saka yung kapatiran magkalayo, nagtatago kasi baka iniisip nila sila na rin yung susunod. So nananalangin sila despite ng mga trouble na nangyayari po, no? Then hanggang sa makalabas itong si Pedro. Sabi niya, nag-decide ito si Pedro na pumunta po doon sa bahay na kung saan nagtitipon-tipon yung mga kapatiran at doon nananalangin. Sa verse 13, nang si Pedro ay kumatok sa pinto, lumapit si Roda sa isang katulong upang tignan kung sino iyon. Si Roda po ay yung isa pong na mga sumusunod-sunod po sa Panginoong Kristo nung sa kanyang ministry. So, lumapit siya sa pinto kasi yung gawain po noon patago. Kasi tinutuligsa nga po yung mga katuruan na kanilang ginagawa patungkol sa Panginoong Kristo, hinuhuli sila at pinagpapapatay. And kaya sila nagpapatuloy, nakatago. Kaya nananalangin sila, nagpe-fellowship sila, nag-aaral sila ng salita ng Diyos, ng turo ng Panginoong Kristo. Suddenly, itong si Pedro na nakakulong, nakalaya, pumunta doon. And alam nila na imposible, kaya hindi nila inaasahan na pagsilip nito ni Roda, nakita niya si Pedro. Sabi diyan, sa verse 14, nakilala niya ang tinig ni Pedro. Dahil sa tuwa ay tumakbo siyang pasok ng bahay at hindi pa nabubuksan ng pinto at sinabi sa lahat na si Pedro ay nasa pintuan. Sa sobrang excited nito ni Roda,
Hindi niya pa binuksan yung pinto, pumunta na dun sa loob ng bahay para ipamalita na naririto si Peter. Sabi po nung mga elders, "Nahihibang ka?" Sabi nila. Ngunit iginiit niyang naroroon nga si Pedro kaya't sinabi nila, "Anghel niya yun." Samantala patuloy na kumakatok si Pedro. Kumbaga hindi sila makapaniwala na nakalaya po si Pedro 'no, kaya sabi nila, "Anghel niya yun, baka nahihibang ka." Sabi dun kay Rhoda. Nang buksan nila ang pinto, nakita nga nila si Pedro at hindi sila makapaniwala na nakalaya 'no. Sa verse 17, sila ay sinenyasan niyang tumahimik. Pagkatapos, isinalaysay niya kung paano siya inilabas ng Panginoon mula sa bilangguan. Sabihin ninyo ito kay Santiago at sa mga kapatid. Sabi pa niya at pagkatapos siya ay nagpunta sa ibang lugar. Ibig sabihin, dumaan lang po siya doon sa mga kapatiran at the same time, nagpakalayo-layo na rin po siya kasi siguradong tutugisin po siya ng mga sundalo nito ni Herodes. Kinaumagahan, gulong-gulo ang mga kawal dahil sa pagkawala ni Pedro at hindi nila alam kung ano ang nangyari sa kanya. Ipinahanap ni Herodes si Pedro at nang hindi matagpuan ay ipinasiyasat ang mga bantay at pinapatay. So, yung mga bantay pa po, yung 16 na bantay, siya yung pinapatay ni Herodes kasi nakalaya. Pagkatapos, umalis si Herodes sa Judea, pumunta sa Cesarea at nanatili roon. Kumbaga hindi na nila matagpuan 'no, si si Peter kasi nagpakalayo-layo na nga siya. Dito mga kapatid makikita natin kung papaano nagiging makapangyarihan ang panalangin. Tayo na, sa buhay natin, hindi maiiwasan na ang bawat isa sa atin dumadaan ng kabigatian, dumadaan ng kabigatan, gumagaan ng pagsusubok. And yet, nakakalimutan natin yung pananalangin or manalangin man tayo, parang pananalangin na walang mangyayari, yung maiusal na lang. Dahil sabi natin ang tagal, pero mananalangin pa rin ako. Yung pananalangin ba na parang wala lang inaasahan. Pero dito makita natin gaano makapangyarihan ang panalangin. Kung mai-imagine natin, yung mga kapatiran ay patuloy na nananalangin. And sa bawat pananalangin kapatid, meron po tayong part. Hindi po dahil sa nanalangin tayo iiwan na po natin kay Lord, may gagawin din po tayo. Dito sabi dito 'di ba, nakita natin nung dumating ang anghel ng Panginoon Diyos, ginising niya si Pedro kasi natutulog din po si Pedro, mahimbing na natutulog. Then, yung hindi kayang gawin ni Pedro, nakalagin yung tali sa kanyang kamay, ginawa ng Panginoon Diyos. Same thing din po sa atin. Kapag tayo nakakulong sa ating mga problema, nakakulong sa mga pagsubok, nakakulong sa kabigatan na dinadala natin, mag-seek po tayo ng panalangin. And sa ating pananalangin, expect natin na may gagawin ng Panginoon Diyos at expectin mo rin na may gagawin ka rin dapat sa buhay mo. Dito kasi makita natin, tinanggal ng Panginoon Diyos yung tali. Yung imposible, ginawa ng Diyos. And sumunod, sabi ng anghel kay Pedro, "Magbihis ka at magsuot ng sandalyas." Definitely may part din po si Pedro. Hindi pinagawa ng Diyos yung kayang gawin ni Pedro. So same thing din sa atin. Kung may imposible po sa ating panalangin, leave it to God. And yung mga posibleng dapat nating gawin, gawin natin. Say for example po, ito po is mga testimony ng, mga kapatiran. Meron pong isang kapatiran na talagang, ang problema niya po is yung bayarin niya sa eskuwela sa kanyang anak. Due na po at, mag-e-exam na yung anak niya, wala pa po siyang mahanap na pambayad. And alam naman po natin sa Pilipinas 'no, na talagang, kapag wala kang pambayad at lalo't bumilang na rin po yung promissory note na ginawa mo and habang nakapila ka dun sa
pagbabayad is nakakahiya po kasi pagsasabihan ka talaga nung mga nasa eskuwelahan 'no, maririnig nung mga nakapila or nung ano pa man. And yan po yung sitwasyon na realidad ng buhay natin sa Pilipinas. And same thing 'tong kapatiran gano'n po. Sabi niya, "Nay, magbabayad na kami ng tuition, nakadalawang promissory note na daw po tayo, kailangan na nating magbayad. Hindi po ako bibigyan ng exam kasi may dalawang promissory note na po ako." So, gano'n po yung sitwasyon niya and nanatili po siyang nanalangin, nanatili po siya na humihingi sa Diyos, "Lord, ah, ano po ba yung ituro mo yung dapat kong gawin?" So, after niya pong manalangin, merong binigay sa kanyang ano, sa kanyang kaisipan na sumagi po sa isip niya na lalapitan niya. Isang kaibigan na na medyo matagal na rin po daw niyang hindi nakakaanuhan, nakakausap. So, ang ginawa niya, after niyang manalangin, pinuntahan niya po itong ano na ito, itong kaibigan niya. Then, nung time po na yon nag-meet sila, kinuwento niya yung kanyang wala siyang intensyon, hindi niya alam na kasi sabi niya nga, itong tao na ito ay hindi rin gano'n kayaman, hindi rin 'to gano'n kapwa niya rin 'to manggagawa na kung saan, ah, hindi niya ine-expect na meron po pala itong sa kanya mapapahiram. So, pumunta siya do'n just to, ma-meet niya. Then sinabi niya po yung kanyang, problema and yung kanyang pananalangin. Alam niyo po hindi niya alam, habang sinasabi niya yung kanyang panalangin dito sa kaibigan niya, siya na po yung nagkusa, "Ay meron ako dito na ano, na extra, hindi ko nga alam kung saan ko gagamitin kasi wala naman akong alam na paggagamitan. Kung gusto mo, gamitin mo muna." So, alam niyo po yung kilos ng Panginoon Diyos, may mga imposible, ibigay natin kay Lord at may posible na dapat nating gagawin, yun yung gagawin natin. Same thing din po kay Peter sa mga oras na ito. Na-gets niyo po yung sitwasyon? Hindi po ibig sabihin na nanalangin tayo, all impossibilities ay i-leave natin kay Lord at yung mga possibilities na kaya nating gawin, gawin natin. Sabi pa rito sa pangalawa 'no, magbihis ka't magsuot ng sandalyas. Siguro sa sobrang init, doon po sa dungeon na pinagkakulungan sa kanya, sinabihan siya, "Magbihis ka't magsuot ng sandalyas," kasi medyo malayo yung lalakarin. So sinunod niya yon. Nagdamit siya, nagbalabal siya, nagsuot siya ng sandalyas, pangsapin sa kanyang paa. So ginawa niya yun kasi possible yun, eh. Kasi 'pag sinabi ng pagka yung nangyari na yun, isinuot sa kanya yung mga gano'ng bagay, hindi na po ano yun, milagro yun, magic na yun. Sabi ng anghel at ganoon nga ang kanyang ginawa. So tumugon itong si Pedro. Sinabi pa sa kanya, "Magbalabal ka't sumunod sa akin." So tingnan niyo po, yung mga posibleng bagay ginawa ng Diyos. Tinanggal yung tali ng kanyang kamay, wherein si Pedro yung sang-ayon sa utos ng anghel na sinugo ng Diyos, ginawa niya yung part niya. And habang sila'y naglalakad, may mga bantay, pinatulog, ginawa po, imposible po 'yan 'no, kasi alam naman po sa panahon na ito ang mga sundalo, ang kapalit niyan kapag nakalaya ang binabantayan mo, buhay mo ang kapalit. Pero this time, yung kapangyarihan ng Diyos ay nangyari at pinatulog sila na talagang tulog siguro na kung saan yung talagang napakalalim. Kasi nakalabas sila dun sa bantay number 1 at saka sa bantay number 2 nakalampas sila. And papunta na sila dun sa malaking pintuan na bakal na nakasarado, kusang bumukas. Another impossibilities na naman 'to. Nag-manifest ang kapangyarihan ng Diyos, biglang bumukas ang pinto at sila'y nakalabas. Same thing din po mga kapatid sa buhay natin. Nais ng Diyos makalabas tayo sa bilangguan ng ating buhay. Ano po ba yung bilangguan ng buhay natin? Yung pong ating bondage, problema, pagsubok. Kasi habang tayo po ay nabubuhay, kasabay rin po ang pagsubok.
hindi po palaging saya. Kasi kung walang pagsubok sa buhay natin, paano natin masusumpungan yung buhay na walang hanggan na pinangako sa atin? Ano yun, libre lang? Wala pong gano'n. Wala pong bagay na, ah, pupunta ka sa pinaka-the best na buhay, yung pangakong buhay na walang hanggan na wala kang gagawin, magsasarap ka lang dito, magpapakasarap ka lang dito sa mundo, wala pong gano'n. May pagsubok po talaga na gagawin kung talagang karapat-dapat ka sa pangakong buhay na walang hanggan binigay ng Diyos. Tanggalin po natin sa isip natin na komo nananampalataya ka is wala ka ng gagawin. May part pa rin po tayong gagawin gaya po ni Pedro. At hindi po 'yan basta-basta ibibigay dun sa mga tao na walang 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 plano, walang part na gagawin yung nais ng Diyos sa buhay niya. Ang nangyayari po sa atin, lalo na dito po sa pamumuhay natin sa mundo, gusto lang natin materyal na bagay. Gusto natin sagana tayo sa pera, sagana tayo sa pagkain, sagana tayo sa kapangyarihan, sagana sa kaibigan, laging masaya, laging masaya. Pagdating ng kalungkutan, iyak, hindi kayang dalhin, magtatampo sa Diyos, "Bakit mo ako pinabayaan?" And yet, gusto nating maranasan yung buhay na walang hanggan na kung saan sabi nga diyan, hindi pa napapaliwanag ng kaisipan, ng paningin at ng pandinig kung anong klaseng biyaya ang naghihintay sa atin sa buhay na walang hanggan. Hindi pa nga natin nararanasan, tayo sumusuko na, tayo nagtatampo na sa Diyos, nananalangin tayo, hindi naman ako pinakikinggan ng Diyos, eh. Nananalangin ako na pinakikinggan ka pero hindi mo naman ginagawa yung part mo. Parang sabi ko nga palagi rito, para kang ikaw si Juan Tamad, nakahiga ka sa papag sa ilalim ng puno ng bayabas, hinihintay mong malaglag yung bunga ng bayabas na mahinog. Kasi wala kang ginagawa, hinihintay mo lang. Di mo alam na pagbagsak ng bayabas na yun, may uod na yun. Malalason ka pa. Kaya tanggalin po natin sa isip natin na ang kapangyarihan ng Diyos, oo nga, eh, nawala, nagkaroon ng ano. So, meron po tayong part sa bawat pagsubok ng buhay natin, sa bawat pananalangin natin, may dapat tayong gagawin. Nanalangin tayo, yes, okey, nanampalataya tayo, and proceed. Ano ba yung dapat kong gagawin? Kung halimbawa ang kabigatan mo, wala kang trabaho, gusto mo magkaroon ng trabaho, ng magandang trabaho, dalangin ka ng dalangin, 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, wala pa rin. Eh, nananalangin ka, hindi ka naman pala naghahanap ng trabaho. Hindi ka naman pala pumupunta dun sa mga naghahanap sa mga ads or hindi ka nagse-search sa online na wala ka man ginagawa. Papaano ka makakakuha ng trabaho? Ibig sabihin parang sabi ng Diyos, "Maghanap ka ng trabaho, pumunta ka sa ganitong lugar, makikita mo si ganito." Eh, hindi mo ginagawa, talagang hindi ka makakapunta, 'di po ba? And kung halimbawa naman ang problema mo ay sakit, alam mo may sakit ka, nananalangin ka, hindi ka gumagaling. "Lord, bakit ganito? Mamamatay na yata ako." Hindi naman hindi ko na alam kung anong gagawin ko kasi wala naman akong pera, wala akong pampagamot, wala akong mapagkunan. And hindi mo inaalam na sabi sa ng Diyos, uminom ka ng ganito, nung mga damo na pinakuluan, ng mga dahon at mag-walking ka, mag-exercise ka, mag mag, tulungan mo yung sarili mo na, magkaroon ng, pisikal na ano. Hindi mo ginagawa, walang part, nandun ka lang, nakahiga ka lang, kain, tulog, naghihintay ka na lang ng kung ano-ano sa buhay mo na hindi ka pinapawisan. Definitely lalo ka manghihina, lalo ka magkakasakit kasi wala ka namang part sa ginagawa mo sa buhay mo. And ayaw po ng Panginoon Diyos ng tamad. Sabi nga ng Apostol Pablo 'no, "Ang mga tamad, huwag pakainin." Alam niyo po, yung tatay ko nung nabubuhay lagi pong sinasabi yan, eh. Pagka po yung, oras ng pagkain at wala pa po at puro tatamad-tamad, yung tumatakas sa gawain, 'wag daw pakainin. Biblical po pala yun.
Masakit pakinggan pero totoo po 'no? Kaya mga kapatid, sa aral po na ito na ating pinag-aralan, dapat nating tandaan, wala pong imposible sa pananalangin. Hindi po tumitigil ang Diyos sa pagdinig natin sa panalangin, lalo't tama ang puso natin sa paghingi ng panalangin sa Kanya, anuman ang sitwasyon natin. Ang problema, hindi natin ginagawa yung part natin. Ginawa na ng Diyos yung part niya para sa mga imposible, yung mga posibleng bagay na dapat natin gagawin, hindi natin ginagawa. See? Nagrereklamo tayo sa Diyos, nagtatampo tayo sa Diyos, hindi natin alam na tayo rin pala yung may gawa. Tayo rin pala yung may pagkukulang. Kaya pala tumagal, kaya pala na walang nangyari sa sitwasyon ng buhay natin sa mahabang panahon kasi wala tayong ginagawa sa buhay natin. Enough na lang yun, "Lord tulungan mo ako." Tama na yun. Hindi mo alam na pupuwede ka palang gawin sa buhay mo para makaresolba ng buhay mo, ng problema mo, gaya ni Pedro na yung imposible ginawa ng Diyos, yung posible ginawa ni Pedro. And may part po na nananalangin yung mga kapatiran. Kung kayo po, pamilya 'no, yung family matters po yung problema niyo, manalangin po sa buong pamilya. Definitely, hindi po yan puwedeng hindi pakikinggan ng Diyos. And after mo manalangin, imposibleng wala pong ipagkakaloob sa'yo ang Panginoon Diyos kasi nananalangin ka. Meron at merong sasagi sa isip mo kung ano yung gagawin mo. Kung ano yung ibinigay sa'yo, gawin mo. Pumunta ka kay ganito, magpunta ka sa gano'n, definitely magkakaroon ka ng idea, magkakaroon ng kasagutan yung panalangin mo at diyan mareresolba ang problema or kabigatan na nasa sa'yo. Kasi sabi ng Diyos, "Sa lahat ng mga nabibigatan, lumapit kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan." Tandaan po natin 'yan. Yan po ang nangyari kay Pedro na lalo't higit siya'y ginagamit ng Panginoon Diyos sa gawain sa kanyang salita. Expect natin kapag tayo nag-share, kapag tayo nanampalataya, kapag tayo naniwala sa salita ng Diyos, kung ano yung nangyari kay Pedro, mangyayari din po sa atin. Eto, oras na lang ang binibilang, titigbakin na siya. Pero sa tamang panahon dahil nananalangin ang mga kapatiran para sa kanya, the rest, talagang victory. Gusto po ba natin ng victory mga kapatid? Gusto ba natin ng kasagutan sa ating panalangin? Then, gayahin po natin ang pattern na ginawa po dito sa aral natin. Manalangin, manalangin, manalangin at gawin natin ang mga posible na kaya nating gawin at yung mga imposible, leave it to God. And ito po yung mangyayari, victory after all. Kasi victory belongs to God alone kapag tayo'y nanalangin at nanampalataya sa Kanya. Kaya God bless mga kapatid at kung meron po kayong experience na nangyari po sa inyo na yung inyong mga panalangin ay tinugon ng Panginoon Diyos dahil merong sa inyong pananalangin na hindi tinigilan and papaano po ba ginawa ng solusyon? Papaano po ba ginawa ng katagumpayan ng Panginoon Diyos? Share nyo po para maging kalakasan po ng bawat isa. Share po natin sa ating mga kapatiran na alam natin, iba't iba ang sitwasyon ng buhay. Sabi ko nga kanina, ang buhay sa mundo punong-puno po ng mga pagsubok, test. Meron po yang kagalakan pero hindi palagi. Kasi hinahanda po tayo para sa isang buhay na walang hanggan na kung saan wala na pong pagtangis, wala ng paghihirap, wala ng gutom, wala ng pag-iyak. Yun po yung buhay na sinasabing perfect. Kung ano man yung buhay na nararanasan natin ngayon, part lang po ito ng pagsusulit natin. Kaya endure lang po natin. Time will come. Mapapasa atin po yan, pangako ng Diyos. Gampanan lang po natin kung ano yung kayang gawin natin at ibigay natin sa Diyos yung para sa Diyos.
Amen, sige po, share lang po sa atin yung kanyang experience para maging kalakasan po ng bawat isa sa atin. Amen. Unmute niyo lang po yung inyong camera, yung mga experience niyo po. Amen. Pangunahan ko na po habang wala pa pong sa Amen, trabaho. go ahead Brother Dandan. Amen. Masasabi ko pong kumbaga katagumpayan yung mga nangyari sa akin last na nagbakasyon po ako. Kasi when I was here po, talagang we always pray na ng asawa ko na magkaroon ng baga church, magkaroon ng kumbaga maggagabay sa kanila sa pang-araw-araw nila even though nandito ako. So, panalangin po namin mag-asawa na na magkaroon po sila ng malapit na church. So, nagplan na po ako. Ang dami ko ng plan kasi meron pong church doon malayo-layo ng konti. Doon ko sana po gusto ko po sana may makilala ko doon. Kumbaga, yun po yung pinagpe-pray ko na may pakilala ko yung asawa ko doon. At least every Sabbath day meron po silang pupuntahan, hindi lang po sa online kasi iba po talaga yung personal sa online. So, yun mga gawain na ganun po. So, on time po tapos hindi ko po akalain talaga na after 3 weeks or 2 weeks palabas po ako ng bahay. May nakilala po, parang lang po, saglit lang po na seconds lang po may babae na nakasalubong ako sa tindahan. So, glory to God. Parang may naisabi lang po ako na gano'n, "Ay, Christian ka kuya?" Sabi ko. "Ay, opo." Sabi ko, born again Christian po ako sa ibang bansa, sa Light to the Nation. Sabi ko, naka-umbrella kami sa ganito, ganito, ganyan. "Ay, kuya," sabi niya, "Brother, I invite you." Sabi niya ganyan. Ay, saan po? Ang lapit lang po. Mga 100 meters lang away lang po dun sa bahay. So, yun nga po, glory to God, at least 3 weeks nakasama ko po sila na mag-church doon, yung pamilya ko. So, sabi ko, continue mo lang to me, sabi ko, continue mo lang to, ikaw yung magiging ilaw sa pamilya mo, sabi ko. Kasi talagang ako, ini-invite ko pa yung pamilya niya, ini-invite ko po si mama, talagang sabi ko, wala, siguro hindi ito yung purpose ni God, sabi ko. Hindi ito yung purpose ni God na sa buhay ko. Pero meron at meron, sabi ko. Meron gagamitin ng Panginoon para maging ilaw sa pamilya sa habang nag-aano po kami, habang mag-uusap po kami pag galing kami ng church ni Welay, mga bata, natutuwa po ako kasi minsan may conversation kami na ganito, ganito katuruan sa pero nasa sayo pa rin 'yan. Let the Holy Spirit, sabi ko nga sa kanya, na mag-reveal sa'yo, hindi yung sinasabi ng tao, kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa'yo. Kumbaga, mayroong mga time talaga na uusig sa'yo, yun ang gawa ng kaaway. Pero wag mong papakinggan yun. Ang papakinggan mo lang yung Holy Spirit, yung makakabuti, sabi ko, yung makakabuti. Kasi before ka mag-act, titingnan mo muna yung magiging consequence. Tapos, i-reveal sa'yo ng Panginoon. As the guidance always, sabi ko ngayon sa kanya. So, yun nga po, natutuwa lang po ako. Tapos, every night, every morning, nakikita ko na po siya na nakaupo. Di ko po alam kung anong ginagawa niya, pero one time nakita ko siya, nakayuko tapos, hindi po siya yung talagang prayer na may maririnig ka, pero makikita mo bumubuka yung bibig ng asawa ko. Glory to God. Naiyak na lang ako. Pag lumabas po ako sa kwarto, naiyak na lang po ako kasi hindi ko na po kailangan ulit-ulitin sa kanya na magpasalamat ka, mag-pray, magpasalamat ka sa Panginoon. Pero by the guidance of the Holy Spirit po, yun nga po, kusa na po siya na nagpe-pray sa So hindi po yun yung inaano, pero yung Holy Spirit talaga yung humihi po sa kanya na baga natutuwa lang po talaga ako sa ginagawa ng Panginoon sa pamilya ko. Kasi hindi mo talaga mararanasan yung even kinuwento ko naman po sa inyo na yung sahod na pinapadala ko sa asawa ko, yun yung pinagkasya namin nung nandun po ako. So, hindi ko naranasan na nagkulang, na nag-low budget kami. So, glory to God kasi
naranasan ko yung ano, nagpapasalamat ako kasi na-experience ko kung paano siya mag-budget, paano siya mag-ano, nadagdag pa ako ng malakas kumain. Natatawa lang ako talagang sa kabutihan ng Panginoon, sobra-sobra pang binigay ng Panginoon para sa akin. So, glory to God, yun lang po. At ang ganda ng ginagawa ng Panginoon sa asawa ko, tsaka sa pamilya niya. So, yun, minsan nga po, minsan meron kami hindi pagkakasundo ng asawa ko. Pero, yun, madali na lang po maayos kasi siya na rin nagsasabi sa akin na minsan, kaya mali na yung iniisip mo, mali na yung ginagawa mo, sabi sa akin. So nagre-remind na sa akin. So glory to God, yun lang po, ang sarap lang kasi dati puro may magkamali lang sa amin, away na kami. Pero ngayon, let God be God. Gumagano na siya sa akin eh. So glory to God lang po. Maraming salamat po. Amen. Praise God, Brother Dandan, no? Talagang may part ang Panginoon Diyos sa buhay natin, and expect ano yung hinihiling mo sa Panginoon Diyos para sa buo mong sambahayan dahil naging matupat ka, naging masunurin ka sa nais niya. Hindi na po nalalayo yan. Expect, Brother Dandan, kung ano yung nais mo sa buhay mangyari sa pamilya mo, yung more na nais mo mangyari na pangarap mo sa pamilya mo, mangyayari po yan. Meron lang time na ginagampanan ka, pinagagawa sa inyo ng inyong pamilya, and expect the rest, si Lord na gagawa niyan. Amen? So congratulations, Brother Dandan, at talagang nakita mo kung ano yung ah ah disiplina ng Panginoon Diyos upang makamtan ang biyaya na nagmumula sa Kanya. Amen. Sino pa po, mga kapatid? Share nyo lang po yung inyo pong mga experience na nangyari po para po maging kalakasan po sa ating mga kapatid, lalo na yung mga hindi pa po nakakaranas ng mga ganitong klaseng pagsubok or iba man yung pagsubok na naranasan nila. At least magkakaroon sila ng idea na magiging kalakasan nila pagdating nung time na ano ba yung gagawin ko, paano ko lalampasan itong mga pagsubok na ito. Amen? So, sige po, unmute lang po yung ating mga camera and share Amen. nyo po kung ano po yung inyong mga experience bilang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen po, Pastor. Ako naman po, share ko lang din po yung mga bagay na kung saan kumilos po ang Panginoon sa buhay ko. Actually po, sa Pilipinas talaga is nasa gawain na rin talaga ako dati. And siguro dahil nga sa maraming gustong ipagawa sa akin ng Panginoon, lalo-lalo na sa pamilya, nakarating ako dito sa UAE. Pero ang kan ko po talaga noon doon, talaga ang ano ko doon is yung ah, hindi ko po inaano, hindi ko pinangarap na ma-convert or ang aking pamilya, pero ang dalangin ko is yung masumpungan na ng bawat isa yung katotohanan. Yun yung kan ko. And so talagang pagka ano pinagpe-pray ko sila nanay yan, bawat isa sa mga kapatid ko hanggang ngayon naman. And to God be the glory kasi through prayers na ano ng Panginoon, ang dalangin ko lang nga noon is yung mas meron man lang, hindi man ako makapag-share kay nanay at tatay noong time na yan. Sabi ko sana meron umabot sa kanila. Gaya ng sinanindandan na sana meron makapag-share, ganun din. Ganun po yung desire ko talaga noon. Na hanggang sa, na ano ko na nga sinasabi sa akin ni nanay na meron daw, pero magba-Bible study daw dun sa bahay. Maganda ka ako ngayon. And doon nga po, simula yon na nakarinig sila nanay ng salita ng Panginoon, kapati si tatay noon, nung time na yon, and papurit pa sa salamat dahil ah bago man lang pumanaw si tatay noon is tinanggap niya ang Panginoong Jesus na kanyang tagapagligtas. And ang isa pang kinagagalak ko po is yung ang nanay po ay nagpapatuloy hanggang ngayon. And patuloy niya pong inaabot ang bawat isa sa amin, sa mga kapatid, na talagang sinisiragayan nung isang araw nga po, kausap namin si Ate Sally, yung panganay po namin,
Talagang kuwan naman, nakikinig si ate. Ang kuwan nga lang minsan, may ano si ate na sinasabi niya na out of kuwan talaga. Pero to God be the glory, dahil pag napag-uusapan po yung tungkol sa panalangin, tungkol sa pagtitiwala sa Panginoon is ah nag-aano po si ate, na nakikinig din naman. Kaya papurit pa sa salamat po, patuloy ko pong inaano sa Panginoon ang patuloy niyang pagkilos sa buhay ng bawat isa, sa mga kapatid, at patuloy na pagbibigay ng kalakasan. Kaya si nanay siguro, dahil yung ang dami niya ng bonus kasi marami pang pinagagawa sa kanyang Panginoon. Kaya papurit pa sa salamat po, binibigay ko po sa Panginoon. Amen, amen. Praise God and congratulations. Talagang pamilya po ni Nanay Soledad is isang buhay na patotoo sa bawat testimony nila, no? Na mga magkakapatid. Sabi ko nga, kung tayo po, bawat pamilya na naririto ngayon, is magiging pong gaya po ng nangyayari sa kanilang pamilya, no? Na kung saan yung evolution, yung revolution po ng pagiging nilang ah, pagtiwala sa Panginoon Diyos. Siguro ito pong ating Family Bible Study is napakarami na po nito. Although ini-increase naman po ng Panginoon Diyos, is definitely mangyayari at mangyayari kung gagampanan lang natin yung part natin. And ang part ng Panginoon Diyos, ipagkatiwala natin sa Kanya. Gaya ng pananampalataya at pagtotoo ni Brother Dandan at ni Brother Juni, live to God, what is for God, and gawin natin what is for us na kaya natin gagawin. Amen? Yun lamang po mga kapatid, at palakpakan po natin ng Diyos sa kanyang kabutihan sa araw po na ito. And once again, ang ating pong pag-aaral sa araw na ito, isa pamuhay po natin. Ano yung para sa Diyos? Ibigay natin yung imposible na para sa Diyos na kaya niyang gawin, and gawin natin yung posible na kaya natin gagawin. This week, panghawakan po natin yan. And definitely, next Family Bible Study, Pas, I hope and pray. mag-share pa daw po si Pastora. Okay, go ahead, go ahead. Go ahead, Pastora Nina. Open time. Marami yan. Nag-close na agad ang dami. Si Robert ka nag-open pa Amen, praise God. Speaking of kapag subukan po, wala naman pong excuse sa ating lahat. Lahat naman po tayo ay nagdadaan. Iba't ibang level nga lang po ng kapag subukan. So sa akin is habang nakikinig ako, ini-impress ni Lord, 'di ba? Yung nangyari noon na nung nawalan ka ng work, nawalan po si Rev ng work for 9 months, talagang as in may mga hinuhulugan kaming sasakyan, may mga properties din kaming hinuhulugan sa Pilipinas, nag-aaral yung mga bata dito. Alam mo yon, yung darating yung ano sa isip ko noon na paano ko Lord ito maaayos. Alam mo yung ano, yung pag-iisip mo na paano mo lahat ma-sustain yung pang-araw-araw. Alam niyo kapatid, yung wisdom na pinagkaloob ni Lord, 'di ba marunong din akong mag-bake, marunong akong magluto. 'Yun ang ginagawa ko. Yung kinikita ko in a week is, alam niyo yung pinasasapat ng Panginoon, yung hindi ka pinagkukulang. At one time habang ako'y nanonood sa Facebook kasi hindi ako makatulog. Siyempre gano'n naman tayo kadalasan nangyayari sa atin pag may mga iniisip ka, hindi ka makatulog. So that time nag-pray ako. Pagka-pray ko, nag-browse muna ako ng Facebook ko para ako maantok lang ako. Nakapanood ako doon ng isang family na sobrang yaman, iisa yung anak nila. Yung sobrang yaman na talagang itong pamilyang ito, walang ginawa kundi mag-travel sa ibang bansa, mag-travel. Siguro yung anak nila is nasa 5 years old. Dumating yung time na yung lalaki, tinamaan ng isang klase ng sakit sa kaisipan, sa kanyang brain na nakaapekto sa buo niyang katawan na hindi niya maigalaw, hindi niya maikilos yung katawan niya at hindi na siya pwedeng magtrabaho, hindi na rin siya pwedeng makalakad.
Kumbaga, isang klase ng sakit na tinatawag nating degenerative disease. Ibig sabihin, degenerative disease, apektado yung mga nerve ng mga ng brain na unti-unting pinahina ang buong katawan niya. Yung mga motor skills ng katawan is humina talaga hanggang sa ginupo na lang siya ng sakit na yon. Tapos, alam niyo yung pina-impress ng Panginoon sa akin nung mga time na yon is trabaho lang ang nawala sa asawa mo. Pero andun pa rin yung kalakasan na pinagkakaloob ko. So habang nakikinig ako ngayon ng message, 'di ba, yung kapag subukan at paano tayo lumapit at humingi sa Panginoon. Alam niyo yung ini-impress ni Lord is sa atin kasi pag at sinabi kasi nating yung blessing, yung favor, tumitingin lang tayo doon sa mga material, doon sa mga salapi, sa dami ng salapi sa buhay. Totoo naman na pag marami kang pera, makikita mo ba yung taong pag maraming pera yung tao, di po pa, pag marami tayong pera, masaya, magaan ang buhay. Pero pag walang pera yung tao, yun yung lumalabas na yung lahat ng sakit-sakit, ng hihina, masakit ang ulo, masakit ang bulsa, higit sa lahat. Pero ang in-impress ni Lord sa akin sa oras na ito habang nakikinig is, salapi lang ba ang kailangan ng tao para tayo ay maging masaya? Para tayo ay maging masigla? Ang ipinapaunawa niya dito is, alam mo kapatid, kung merong Diyos sa buhay natin, alam mo pag ano mo yung pagtanggap mo sa Panginoon sa buhay mo, magkakaroon ka ng lahat-lahat sa buhay mo. Anong ibig kong sabihin? Pag nasa iyo ang Diyos, matututunan mong magkaroon ng contentment sa buhay. Na si Jesus lang ang meron sa iyo is sapat-sapat na. Yung joy na hinahanap mo is matatagpuan mo sa Kanya. At saka yung focus mo sa isip mo, hindi na yung mga material na bagay, kundi matututo kang ma-appreciate kung ano yung meron ka sa buhay mo, na hindi ka maghahangad ng mga bagay na sobra-sobra, na pwede mong ikapahamak o pwede mong ito po yung magiging kaparaanan upang maging masyadong greedy ka sa sarili mo. Kasi isipin natin lagi, sabi nga that God wants to provide our needs at hindi po yung mga greed natin. Hindi po yung mga ano natin, ay gusto ko to, itong material na bagay na to, kailangan may maganda akong bahay, malaking bahay, marami akong pera, maraming ipon sa bangko. After all, kahit marami ka pong pera, kung wala kang Jesus sa buhay mo, kung hindi mo kilala ang Panginoon kung paano kumilos at mag-provide sa buhay natin, paano natin maa-appreciate yung mga yon? Marami ka ngang pera, pero sabi nga nung pasyente ko dito, sabi ko, napaka-bless nyo sir kasi napakayaman nyo, libre kayo ng bahay, libre kayo ng lahat. Libre kasi sila dito, may mga allowance sila sa government nila. Alam mong sabi niya sa akin, aanhin mo ang maraming pera kung ganito naman na hindi mo ma-enjoy kasi nasa hospital ka. Alam mo yun, yung lagi silang nagpapagamot. So, napatigil ako doon. Pero sabi ko pa rin sa kanya, at least tayo mga kapatid, ang isipin natin, yung meron tayo, yung maliit na meron tayo, is doon tayo tinuturuan ng Panginoon paano natin ma-appreciate kung ano yung pinagkaloob niya sa atin. And from that pag-appreciate natin, kung ma-appreciate natin yon, the more na itatrust niya sa atin yung malalaking bagay. Kaya nga, sumunod lang tayo, unahin natin ang Panginoon, and the rest, ipagkakaloob niya sa atin. Amen? Yun lang po. O, si Brother Robert nakahanda na. Amen. Go ahead, Brother Robert. Araw po sa lahat. Blessing po sa inyo lahat dyan. Wala po, sa kanila po yung ating napag-aaralan ngayon na eye-opener po yan sa ating lahat, sa lahat ng mga kapatid, lahat ng mga kapamilya. O eye-opener po yan na
hindi hindi ho hindi natin katulad nga ng naikuha ko noon na hindi kuwan ho, hindi sapat na nananalangin ka lang. Kailangan ho meron tayong relasyon sa ating Panginoon. Hindi porket nagdadasal ka o humihingi ka sa kanya, hindi lahat ho agad-agad ng hinihingi mo is iaabot sa iyo, ibibigay sa iyo. May sabi nga ho sa kasulatan na in the right time, sa tamang oras ho darating yan. Nasa Panginoon po ang kuwan na yan, panahon na yan. Kaya nga ho, eye-opener po yan sa atin kasi sabi ko nga po sa nanay ko noon na kuwan, kahit anong dalangin natin kako, kung yung pinapanalangin natin is wala namang relasyon sa ating Panginoon is parang useless. Dapat ho, sabi ko kay nanay na yun ho, nakag-usap kami ng nanay, minsan nag-uusap kami ng nanay heart to heart na kuan, katulad ko kanina maga, hindi ko alam kung nagagahit siya o nagtatampo dahil siya ho mismo sinisisi ko. Hindi naman ho sinisisi, pero sinabihan ko siya kanina maga, nanay, sabi ko, nay, asan si kuya? Nasa kuan, nasa bukid, sabi niya. Sabi ko, bakit niyo pinayagan na pumunta ng kuan, alam niyo naman Sunday ngayon kako. Ang sabi sa akin ni nanay, sabi niyo sa akin, matatanda na kayo, may sarili na kayong kaisipan. Kaya pinabayaan ko, sabi niya. Yun nga ho yung kwan eh. Isa ho sa mga kwan ho, mga kwan po yung pinapanalangin or ninanais ni nanay na yung magbabuklod kami sa isang pananampalataya, isang pananaw sa kwan. Kumbaga, yun ho yung magiging sandigan namin, magiging pundasyon namin, magkakapatid na ang Panginoong Hesukristo. Yun po ang maging namin pundasyon. Kasi wala hong mas matatag sa lahat-lahat ng pundasyon, kundi ang pundasyon ng ating Panginoong Hesukristo. Yung relasyon natin ho sa Kanya, yun ho yung pinaka-importante doon. Kaya nga ho yung nangyari kay Pedro na natanggal ho yung tanikala sa kanyang kamay, yung kanyang mga kadena, dahil ho, nananampalataya din ho siya sa Panginoon. Kasabay ho ng pananampalataya sa kanya ng mga kapatiran. Kaya ho, hindi, kahit tayo mga kapatiran is mananampalataya tayong yung buong, kahit na masigasig tayo manalangin po sa Panginoon, kung yung ating pinamanalangin po is hindi naman siya, wala ho siyang, hindi niya ho, kaya hindi niya po na-accept na yung ating paniniwala. Kaya mahirap hindi po tayong kwan. Kaya sabi ko nga ho kay nanay, habang nandito po kayo, kako, nais ko sana na yung nais nyo is nais ko rin. Yun din yung plano ng Kuya Jun, ni Dandan, na kwan, ni Ate Mira, lahat ho na nakikinig dito, na meron ho tayong mga kapatid na medyo malayo-layo pa ho sa kwan. Pero as soon as possible ho, ginagawa ng paraan ng Panginoon yun sa pamagitan ho ni nanay. Kaya nagpapasalamat po sa kalakasan na pinagkakalob sa nanay dahil yung panalangin ho namin magkakapatid, yung kalakasan ni nanay. Yung kalakasan po ni nanay, dahil siya ho ay isa rin sa mga naniniwala at nananampalataya sa ating Panginoon, yun ho yung pinagkakalob sa kanya. Ngayon ho, yun po yung siguro, sabi nga ni Kuya, na binibigyan siya maraming bonus dahil yun pa ho yung kanyang mission sa buhay. Yung mapagbuklod kami magkapatid. Dahil sooner or later ho, iisa pa rin naman po ang ipilito namin, isang pamilya kayo kami. At nais ko po, sooner or later din ho, katulad ng bayaw ko na si Guillermo, is magkaroon din ho siya magkaroon din po ng lakas loob yung mga kapatid ko na sumali sa atin dito sa Light to the Nation po. Kasi yun po rin ang isa sa mga pinapangarap ko. Kaya pinipilit ko po kahit na paunti-unti, dahan-dahan, is mas lalo hong mapalapit or mas lalo ko pong makilala ang ating Panginoon dahil sa ngayon ho, sabi ko nga sa ibang kabraderan sa church, hindi ako pwedeng pumunta sa laban, hindi ako pwedeng pumunta sa gera na wala akong dalang bala. Kaya pagkakalob ng Panginoon yan dahil naniniwala ako at nananampalataya ko sa kanya na balang araw yung pangarap ng nanay na pangarap namin magkapatid is mabibigay namin sa nanay. Yun yung alam kong kaligayahan niya. Kaya praise to God, purihin ng Panginoon sa kalakasan ni nanay, sa katuruan sa araw na to dahil ito nga po yung eye-opener para sa atin lahat. So God bless po sa ating lahat. Yun na po, Pastor.
Amen. Praise God, no? Talagang napakabuti ng Diyos sa bawat patotoo natin. And kung babalikan po natin, no, yung ano natin kay Pedro, alam niyo po ba nangyari doon? 'Di ba, pinapatay niya yung mga gwardiya na nagbabantay kasi nalusutan sila ni Pedro eh. 'Yun ang isip nila. Ginawa nito ni Herodes, pinapatay niya yung mga gwardiya. 16 na gwardiya 'yon. So while lumayo po si Pedro, temporarily lumayo siya doon sa lugar na 'yon na pinagmi-ministrihan niya. Ang signifikasyon po nun, si Herodes, yung problema niya, yung gusto magpapatay kay Pedro. Yung lugar, yun po yung kanyang ministry, kung saan dun siya nagiging mabunga, dun siya ginagamit. Pansamantala siyang lumayo dun. Alam niyo po ginawa, ano po, 'di ba, nung sa binasa natin, si Herodes ay lumayo, pumunta ng ibang lugar, Tiro. And ito po yung nangyari po dun. Sabi diyan, sumunod, sabi pagkatapos umalis si Herodes sa Judea, pumunta sa Cesarea at nanatili roon. Sa verse 20, matagal nang galit si Herodes sa mga taga-Tiro at mga taga-Sidon. Kaya't sama-samang lumapit sa kanya ang mga taga-Tiro at taga-Sidon upang makapagkasundo, sapagkat sa lupain ng hari nang gagaling ang kinabubuhay ng kanilang bayan. Nakiusap sila kay Blasto, ang tagapagmana sa palasyo, upang sila'y samahan. Sabi diyan, pagsapit ng takdang araw, si Herodes ay nagsuot ng damit hari, umupo sa trono at nagtalumpati. Sumigaw ang mga taong bayan, isang Diyos ang nagsasalita, hindi tao. Kumbaga parang hindi na si Lord ang sinisigaw ng mga tao, si Herodes na, kasi ibibigay na sa kanya yung mga lupa na pinanggagalingan ng kanilang mga ano. Sa verse 23, at noon din ay hinampas ng isang anghel ng Panginoong Diyos si Herodes, sapagkat inangkin niya ang karangalan na uukol sa Diyos at siya'y kinain ng mga uod hanggang sa mamatay. Sabi ko nga, si Herodes na siyang problema nitong mga ni Peter, pinatay ng Diyos, pinakain sa uod. Same thing din po sa problema natin. Kung si Herodes, problema ni Peter, kung tayo, ang problema natin ay individual, pera, kasakit, definitely, kapag tumugon ang Panginoon Diyos, ikikil niya yung problema natin. That means, victory. That means, i-dissolve niya yung bagay na nagiging problema natin. And the rest ay katagumpayan sa piling ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ng Diyos sa araw na ito. At kasama group po si Sister Rose sa safe travel. Papuntang Jordan. Amen. Sige po, at kung meron po kayong nais na sama sa panalangin natin, sama-sama po natin, gaya ng kapatiran na nananalangin kay Peter, ganun din po. Panalangin po natin ang bawat isa. Ito po, isa po yung safe travel po para kay Sister Rose papuntang Georgia. Tama po natin sa prayer. Sige po. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, O Lord. Sa Jordan po, Pastor. Purihin ka, O Diyos, aming dakilang manunubos. Dakilain ang ngalan mo sa araw na ito, sa mensahe na pinagkaloob mo sa amin. Lord, truly na ang bawat salita mo sa aklat ng buhay ay hindi lamang mga istorya, kung hindi isang buhay, Father God, na salita mo na mula noon hanggang ngayon ay nananatili pa rin, Father God, sa kanyang kapangyarihan. Father, salamat po sa kaunawaan na meron kaming dapat gagampanan bilang iyong mga lingkod, bilang iyong mga anak, bilang iyong mananampalataya. May part ka na gagawin mo sa amin na ang imposible naming magawa bilang mga tao, at meron din kaming part na gagawin namin na kaya naming gawin upang mapadali at mapaganda at maranasan ang katagumpayan na nagmumula sa iyo. Father, thank you sa bawat isa na nakinig, sa bawat tahanan. Ang dalangin ko po, Father God, sa lahat ng naririto ngayon at sa kanilang mga tahanan, saan man pong panig ng mundo kami naroroon, Lord, I pray blessing sa bawat tahanan. I pray healing sa bawat may karamdaman.
I pray, Father God, provision sa bawat pangangailangan. Father, salamat po sa araw na ito na muli binuksan mo ang aming mga pandinig. Sa salita mo, magpagbulay-bulayan namin kung paano kami magtagumpay sa mga pagsubok na kung saan nais mo na daanan namin. At Lord, makarating kami, Lord, sa lugar na kung saan kinalulugdan mo at kinalalagyan mo na gusto rin naming maranasan sa piling mo. And Lord, sa mga oras po na ito, sa bawat tahanan, Lord, bawat magulang, bawat mga kapatid, bawat mga anak, dalangin ko ang paglalim ng relasyon, Lord, yung respeto, yung pangunawa, yung pag-ibig, ang siyang mamutawi sa bawat tahanan. Lord, and the rest, alam ko po, sa bawat aming panalangin, ay iyong ipagkakaloob dahil ito ang nais mo. Sa bawat panalangin namin, ang iyong tugon ay yes and amen. Lord, dalangin din po namin sa aming kapatid na si Sister Rose, natutungo po ng Georgia. Father God, may your traveling mercy be upon her, O Lord, and the rest ng mga pasahero ng eroplano na kanilang sasakyan. Lord, gawin mo pong maging mapagpalang biyahe ang kanilang pagbiyahe patungo ng Jordan. Father God, salamat po sa buhay ng aming mga kapatid at sa kanyang pamilya na ginagamit mo po na maging kalakasan at kasama namin na nag-aaral ng iyong salita. Anuman, Lord, ang kanilang kahilingan, anuman ang kanilang dalangin, Father God, pakinggan mo po, tugunin ang kanilang mga panalangin. And Lord, si Brother Guillermo, na patuloy naming tinataas sa iyo, Lord, yung complete healing, provision, Father God, sa kanya pong sakit, Father God, ay patuloy naming itataas sa iyo. Hindi po kami magsasawa, gaano man katagal, O Lord, matugon ito dahil Lord, sinabi mo sa iyong salita, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. And Lord, yan eh, hindi namin titigilan at hindi namin kakalimutan sa tamang panahon, ipagkakaloob mo ang karapatan na mamuhay sa piling mo, O Lord God, ang galak na kaming dadamhin sa piling mo, O Lord God. Salamat po sa aking mga kapatid. Sa araw na ito, pansamantala man po kami maghiwalay-hiwalay, babaunin namin ang salita mo at ito, Father God, ay panghahawakan at ilalakad namin upang manatili sa tagumpay. Request ni Sister Myra. Purihin ka, O Diyos, dakilain ang ngalan mo sa bawat bagay na dalangin po namin, O Diyos. At patuloy, Lord, kay Brother Alejandro Valdez, amin din pong tinataas, Father God, yung relief o anuman kanya pong kalakasan, anuman, Father God, ang kanyang kahilingan, kagalingan, Holy Spirit, locate Brother Alejandro Valdez right now in the name of Jesus. Healing upon healing. Gayon din po, strength and patience. So kay Sister Rosalie Valdez, Father God, anuman yung sa kanyang kaisipan, Father God, Lord, sabi nga, wala pong imposible sa bawat panalangin. Kami magkakapatiran, O Lord God, ay nananalangin sa bawat mga prayer points, sa mga prayer request, Father God, na ito na aming pinanghahawakan. Na ngayon pa lang, O Lord God, ay alam namin na tinutugon mo na. Holy Spirit, lead us, intercede, Father God, sa aming mga panalangin, and the rest, turo mo po ang dapat naming gagampanan upang, Lord, mangyari agad-agad ang nais mo na katagumpayan para sa amin. Purihin ka, O Diyos, aming dakilang manunubos, hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos ng buhay namin sa langit, sa lupa, maging sa ilalim ng lupa. Dahil, Lord, ang lahat ng tuhod sa iyong pananan ay luluhod upang itanghal ang Panginoong Hesukristo bilang Diyos ng lahat sa kaluguran at kagalakan ng Amang nasa langit. Purihin ka, O Diyos. Ito po ang aming samot dalangin in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Amen, amen, and amen. Praise God po, mga kapatid. Po. And salamat po sa inyo pong Open cam po tayo.